mukhang mas lalo pang pinatindi ng IDF ang kanilang mga opensiba laban sa liderato ng Hamas. Tanong ng marami ngayon, handa ba ang Hamas sa mas eksaktong taktika ng Israel? Sa loob lang ng 24 hours, parehong kumpirmado ng IDF at Hamas na napatay ang isang mataas na leader ng grupo habang nagtatago sa loob ng Canunas Hospital. At ang pinakanakakagulat, ang mismong bagong talagang punong ministro ng Hamas na 5 days pa lang sa pwesto ang napatay. Siya ang ipinalit sa dating leader na una ng napatay ng Israel. Kasabay nito, pinaslang din ang pinuno ng kanilang departamento sa pananalapi. Ayon sa IDF at Shin Bet na damay rin ang Deputy Brigade Commander, isang battalion commander ng Hamas at isa pang senior official mula sa kanilang political bureau. Ilang oras lang ang lumipas, sinunod na rin nila ang Deputy Commander ng Gaza Brigade at Commander ng Sajaya Battalion. Lahat ng ito ay pumaslang mula sa ere. Walang tigil ang opensiba habang naghahanda ang Division 36 ng IDF sa posibilidad ng ground operation sa loob ng Gaza Strip. Hindi lang yan, tinutumbok na rin ngayon ng Israel ang pinansyal na ugat ng Hamas. Kasama sa bagong estratehiya ang mas mahigpit na kontrol sa militar sa pilitang paglikas ng mga residente, blockade at masusing pagsusuri sa lahat ng makakapasok na tulong. Ngayong araw din, opisyal ng binuo ang isang komiteng mag-uusap tungkol sa malawakang evacuation ng mga taga-Gaza. Samantala sa isang nakakagulat na pahayag, si US Special Envoy Steve Witkoff ay naglabas ng hindi inaasahang pananaw ukol sa kinabukasan ng Hamas. Pero ang grupo tila ayaw makipag-usap o makipagtulungan sa anumang bagong plano. Kaya ngayon binubuksan na ng IDF ang mas malawak na gate ng impyerno. Habang tumitindi ang sitwasyon, kinausap ni Prime Minister Benjamin Netanyahu si US Secretary of State Marco Rubio na nagpahayag ng buong suporta ng Amerika sa Israel. Ayon kay Israeli Defense Minister Islat, inutusan ko ang IDF na kunin pa ang mas maraming teritoryo at ilikas ang mga tao kung patuloy na tatanggihan ng Hamas ang pagpapalaya sa mga bihag. Sa panig ng Hamas, sinasabi nilang patuloy pa rin ang negosasyon. Pero tila hindi umaabot sa kahit anong kasunduan. Habang nangyayari ito sa Timog, napapansin din ang tila katahimikan ng gobyerno ng Lebanon sa kabila ng mga pambobomba ng Israel sa mga target ng Hezbollah sa kanilang teritoryo. Maraming nagtataka, bakit hindi sila lumalaban? Ano kaya ang pinaplano nila? Bukod dito may mga ulat na may mga operatiba ng Hamas na nagpapanggap bilang sibilyan at bumabalik sa mga bayang malapit sa hangganan ng Israel. Pero higit sa lahat nakabitin sa ere ang malaking tanong, ano na ang susunod na mangyayari sa Iran? Habang abala ang buong rehiyon, tila nasa bingit ng pagsabog ang Islamic Republic of Iran. Habang nasa pinakamababa nilang estado sa kasaysayan, naglabas sila ng matapang na tugon sa ultimatum ni President Donald Trump. Sa sulat na ipinadala ni Trump kay Supreme Leader Ayatollah Ali, sinabi niyang may dalawang paraan lang para hindi makakuha ng nuclear weapon ang Iran. Kasunduan o military option. Binigyan pa raw niya ng 2-month deadline ang Iran para makipagkasundo. Pero ayon kay Iranian Foreign Minister Arashi, wala raw pag-asa sa anumang pag-uusap hanggat hindi binabago ng US ang pulisya nitong puro pressure. Matapang na pahayag din ang binitawan ni Special Envoy Witkoff, hindi magkakaroon ng nuclear bomb ang Iran kahit kailan. Pero sa kabila ng internal na krisis at matinding pressure mula sa labas, tila naghahanda pa rin ang Iran sa isang malaking pag-atake. Ipinagmamalaki nila ang bago nilang armas na kayang tumama sa target hanggang 600 kilometers ang layo. Kasabay nito, sunod-sunod ang bantang bibitiwan nila laban sa Israel at Amerika. Marami tayong kailangang pag-usapan ngayon, kaya simulan na natin agad at pag-usapan na natin ang mga kaganapan sa loob ng Israel sa ika-535th day ng giyera laban sa Hamas, Hezbollah, mga Houthi sa Yemen, mga Shia militia sa Iraq at iba pang armadong grupo sa rehiyong ito na lahat ay konektado sa Islamic Revolutionary Guards Corps ng Iran, ang tinuturing na utak sa likod ng tinatawag nilang Axis of Evil sa Middle East. Pero bago tayo magsimula, iniimbitahan kitang pindutin ang subscribe button para hindi ka mahuli sa mga totoong balita, real-time at diretsong impormasyon. At syempre, paki-like na din ang video na ito. Malaking tulong ito sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Kaya ngayon, back to the video. Mula nang muling sumiklab ang kaguluhan sa Gaza Strip 5 araw na ang nakalipas, 4 na matataas na opisyal mula sa political wing ng Hamas ang napatay ng IDF. Sa kabila ng mga negosasyon, tila hindi ito umuusad dahil sa matitigas na kondisyon na hinihingi ng Hamas. Noong linggo ng gabi,
naglabas ng pahayag ang Hamas. Ayon sa kanila, pinatay ng IDF si Ismail Bahum, isang miyembro ng kanilang political bureau matapos pasabugin ang operating room sa Nestle Hospital kung saan siya ginagamot dahil sa malalang pinsala mula sa isang atake isang linggo na ang nakalipas. Kinumpirma rin ng IDF at Shin Bet kagabi na isang targeted strike ang isinagawa malapit sa Nesa Hospital laban sa isang mahalagang operatiba ng Hamas. Gamit ang tumpak na impormasyon at precision munitions, isinagawa ang opensiba upang maiwasan ang mas malawak na pinsala. Paliwanag ng IDF, ginagamit umano ng Hamas ang mga pasilidad para sa sibilyan bilang taguan at taguan ng armas, isang bagay na malinaw na labag sa batas pandaigdig. Dagdag pa nila, patuloy silang kikilos laban sa Hamas para alisin ang anumang banta sa mga mamamayang Israeli. Mas maaga pa, inanunsyo rin ng IDF at Shin Bet na napatay ang dalawa pang senior officials ng Hamas, si Ahmed Salman Shamali, Deputy Commander ng Gaza Brigade, at si Jamil Amra Awadi, Commander ng Sajaya Battalion. Ayon sa ulat, parehong tinarget mula sa himpapawid gamit ang intel mula sa Shin Bet. Bago ito, pinaslang din si Salah El-Bawil, isang strategist ng Hamas na sangkot sa kanilang military at strategic planning. Napatay siya 2 days ago sa isang airstrike sa Canunes. Ang lahat ng ito ay bahagi ng serye ng precision airstrikes ng Israel. Ngayon, balikan natin kung ano na ang narating ng paunti-unting ground incursion ng IDF sa Gaza Strip. Noong linggo ng gabi, inanunsyo ng IDF na ang Division 36, ang pinakamalaking armored division sa kanilang hukbo, ay inihahanda na para sa mas malawak na deployment sa Gaza. Ang kanilang pangunahing unit, ang Golani Brigade, ay nauna nang pumasok. Sumunod na rin kahapon ang 7th at 188 Armored Brigades, isang engineering battalion at artillery unit. Ang presensya ng mga puwersang ito sa loob at paligid ng Gaza ay malinaw na senyales. Determinado ang Israel na magsagawa ng mas malawak na opensiba kung patuloy na hindi palalayain ang mga bihag. Kahapon aktibo ang operasyon sa Betanon area sa northern Gaza. Pinayagan din ng IDF ang mga sibilyan na lumikas mula sa combat zone para sa kanilang kaligtasan. Patuloy rin ang airstrikes sa mga infrastruktura ng Hamas sa lugar. Sa ngayon, maingat at dahan-dahan ang operasyon ng IDF. Sa Hilaga, nakapuwesto na ang mga sundalo malapit sa Betla, malapit sa Jabalia. May mga tropa rin sa baybayin at sa bahagi ng Nitsarim Corridor. Sa timog naman, nabawi na ng IDF ang ilang posisyon sa isang nawasak na lugar sa Rafah, pati na rin ang pag-ikot sa Tel Sultan neighborhood. Kasabay nito, nagsasagawa ang IDF at Shin Bet ng mabilisang operasyon mula pa noong isang linggo. 12-dosenang targeted assassinations na ang naisagawa at ito'y bahagi ng kanilang 3 level na estratehiya. Una, ang mga top leaders at defense commanders ng Hamas. Pangalawa, ang mid-level commanders tulad ng mga company at battalion leaders. At pangatlo, ang mga ordinaryong miyembro ng grupo. Layunin nito, guluhin ang kanilang command structure at pataasin ang pressure. Sa ngayon, hindi pa sumusuko ang Hamas. Walang bagong usapan at walang malinaw na plano na nakalatag. Gayunman, ramdam na ang epekto sa mga residente ng Gaza. Pagod na raw sila sa paulit-ulit na paglilikas, sa takot at sa kawalang katiyakan. Habang nangyayari ito, hindi rin nawawala sa radar ng Israel ang ibang banta, lalo na sa hilagang hangganan. Nitong weekend, may mga rocket na pinakawalan mula Lebanon. Gumanti naman agad ang Israeli Air Force ng malawakang airstrike. Naglabas ng pahayag ang Hezbollah. Ayaw daw nilang magsimula ng panibagong digmaan laban sa Israel sa ngayon. Sa kabilang banda, patuloy pa rin ang banta mula sa Yemen. Pero kampante ang Israel dahil aktibo ang Estados Unidos sa pagtugis sa pamunuan ng mga Houthi at pagsira sa kanilang mga headquarters. Sa ngayon, hinahayaan muna ng Israel na ang Amerika ang humarap sa banta mula sa Yemen. Kaya naman mas nakatutok ngayon ang IDF sa pagsugpo sa Hamas sa loob ng Gaza Strip. May bagong plano ang Israel na mas agresibo at mas malawak ang sakop, lalo na sa Gaza Strip. Ayon sa mga kasalukuyan at dating opisyal ng Israel, kabilang sa mga hakbang ang direktang kontrol ng militar sa mga humanitarian aid, mas matinding pag-atake sa mga leader sibilyan ng Hamas at sa pilitang paglilikas ng mga tao patungo sa tinatawag na humanitarian bubbles habang binoblockade ang mga lugar na kanilang iiwan. Ito raw ay mas matinding bersyon ng taktika na ginamit ng Israel noong nakaraang taon sa hilagang bahagi ng Gaza. Pero giit ng ilang Israeli source, wala pang pinal na desisyon. Inihintay pa rin nila ang resulta ng kasalukuyang ceasefire talks. Sa ngayon, nakafocus pa rin ang mga operasyon sa mga airstrike. Sa usaping diplomatiko, inihayag ng tanggapan ng punong ministro na nakipag-usap si Prime Minister Benjamin Netanyahu kay United States Secretary of State Marco Rubio nitong linggo ng gabi.
Pinag-usapan nila ang mga kaganapan sa rehiyon, lalo na ang isyu ng mga bihag at ang pagbabalik ng labanan sa Gaza. Ayon sa opisyal na pahayag, ipinahayag ni Secretary Rubio ang buong suporta ng Amerika sa mga pulisiya ng Israel. Isang mahalagang pahayag sa gitna ng paghahanda ng Israel para sa mas malawakang opensiba sa Gaza at sa ibang lugar. Isang source mula sa isa sa mga bansang tumutulong sa negosasyon ang nagsabing tuluyan ng pinutol ng Hamas ang komunikasyon matapos ang mga airstrike ng Israel sa Gaza. Ayon sa kanya, kahit ang usapan tungkol sa unti-unting pagpapalaya ng bihag ay tumigil na. Giit ng Hamas, nais nilang bumalik sa orihinal na kasunduang na pag-usapan mahigit 2 buwan na ang nakalipas. Ang pahayag na ito ay lumabas ilang araw matapos magsalita si Israeli Defense Minister Israel Katz na nagpahayag ng kumpiyansa. Sa isang security meeting kasama ang Chief of Staff, sinabi ni Katz, "Nakikita na natin ang epekto ng military pressure sa Hamas. Hindi kami titigil hanggat hindi napapalaya ang mga bihag. Kung patuloy silang tatanggi, inutusan ko ang IDF na sakupin pa ang mas maraming teritoryo, ilikas ang populasyon at palawakin ang mga security zone sa paligid ng Gaza para maprotektahan ang mga komunidad ng Israel at mga sundalo natin." Ayon pa sa kanya, habang nagpapatuloy ang pagtutol ng Hamas, lalo silang mawawalan ng kontrol sa mga teritoryo na posibleng tuluyang mapailalim sa Israel. Habang nangyayari ito, lumabas naman ang ulat mula sa mga Arab media. Ayon dito, ipinasa umano ni United Arab Emirates President Mohammed bin Zayed ang mensahe ng Estados Unidos kay Egyptian President Abdel Fattah el-Sisi sa isang pulong sa Cairo matapos makipagkita si bin Zayed kay President Trump sa White House. Lahat ng ito ay may kaugnayan sa usapin ng posibleng paglipat ng mga gasan patungong Egypt. Ayon sa isang source sa Egypt, may mga mensahe raw na ipinadala ang Amerika. Kung papayag ang Egypt sa paglilipat ng mga mamamayan ng Gaza, magbibigay sila ng tulong pinansyal. Ngunit malinaw rin daw ang babala. Kung hindi maaabot ang kasunduan, muling rerepasuhin ng Amerika ang ayuda para sa Egypt. Tinatayang nasa pagitan ng 500,000 to 700,000 Gazans ang pinag-uusapan na posibleng ilipat patungong Egypt. Sa mga pulong kamakailan sa Riyadh at Doha, lumutang ang isang dramatikong mungkahi mula kay Egyptian President Abdul Fattah el-Sisi. Pansamantalang ilikas ang kalahating milyong Palestinians mula Gaza at ilipat sa isang itinalagang lungsod sa hilagang bahagi ng Sinai. Ayon sa Lebanese newspaper Al-Akhbar, mula sa impormasyon ng ilang Arab diplomatic sources, lumalambot na raw ang posisyon ng Cairo. Handa raw silang tumulong sa muling pagbangon ng Gaza sa pamamagitan ng pagbubukas ng border para sa mga mamamayang nais lumikas, basta't voluntaryo. Nagulat ang marami sa bagong panukala ng Egypt. Isang pagbabago sa kanilang matagal ng posisyon laban sa paglikas ng mga taga-Gaza. Dati-rati, matatag silang tumutol sa kahit anong ideya ng evakuasyon. Pero ngayon nagbago ang ihip ng hangin. Lahat ng ito'y kasabay ng mga usapan ukol sa posibleng muling pagputok ng bakbakan sa Gaza at sa posibleng pagkalat pa nito sa iba pang lugar gaya ng Yemen at Iran. Dahil sa panukalang ito, naging alerto ang panig ng Jordan. Ayon sa kanila, limitado lamang ang kanilang maitutulong. Bukas sila sa pagtanggap ng mga pamilya ng mga sugatan, pero para lang sa maikling panahon. Sa panig ng Israel, nagpulong ang kanilang Political Security Cabinet nitong Sabado ng gabi. Sa pulong na yon, inaprubahan ang panukala ni Defense Minister Katz na bumuo ng isang ahensyang tututok sa voluntary departure ng mga gustong lumikas palabas ng Gaza at lumipat sa ibang bansa. Pero ayon sa gobyerno, susunod pa rin ito sa batas ng Israel at ng pandaigdigang komunidad. Ang bagong ahensyang ito ay pamamahalaan ng Defense Ministry at makikipag-ugnayan sa mga international organizations, alinsunod sa mga gabay mula sa political leadership ng bansa. Sa kabila nito, alam nating sa Israel, ang emergency ay pwedeng mangyari sa kahit anong oras. Kaya't hindi tumitigil ang Magen David Adom sa paghahanda para sa anumang sitwasyon para sa kaligtasan ng bawat mamamayan. Halimbawa, kamakailan lang, isang bulletproof ambulance ang inilunsad sa Beth area sa rehiyon ng Shon. Sa tulong nito, mas mabilis at mas ligtas na makakarating ang medical teams kahit sa gitna ng panganib. Malaking bagay ito. Sa oras ng sakuna, bawat segundo mahalaga. Nagawa ito dahil sa kabutihang loob ng mga nag-donate. Isa itong patunay kung gaano kahalaga ang suporta ng komunidad para mapanatili ang kahandaan ng mga responder.
Pero para magpatuloy ito, kailangan ng tuloy-tuloy na tulong. Ang iyong suporta ang nagbibigay ng ambulansya, gamit medikal at training sa mga tagapagligtas. Kung gusto mong tumulong at makisalamuha sa layuning ito, bisitahin lang ang SaveLifeIsrael.com at sama-sama nating iligtas ang buhay. Ngayon balikan natin ang nangyari sa hilagang hangganan ng Israel sa pagitan ng Israel at Lebanon. Bagamat itinanggi ng Hezbollah ang pagkakasangkot nila sa rocket attack patungong Matula nitong Sabado, hindi pa rin sila umaatras sa southern Lebanon. Sa kabila ng malaking pinsala at pagkamatay ng ilan sa kanilang matataas na leader, sinusubukan nilang muling bumalik sa border area. Ang mas mahirap, ginagamit ng Hezbollah ang pagbabalik ng mga Lebanese civilian sa kanilang mga baryo bilang tabing. Pero ang totoo, maraming sibilyan ang wala ng uuwian. Wasak na ang bahay, negosyo at buong pamumuhay. Gayunpaman, patuloy pa rin ang tangkang paglusot ng mga operatiba ng Hezbollah papalapit sa border. Sa kabila ng mga pagkatalo ng Hamas, patuloy silang itinuturing ng Iran bilang bahagi ng isang malawakang stratehiya. Isang network na pinatatatag sa gitna ng patuloy na gulo sa Gaza Strip. Lantaran itong ginagawa ng Iran habang binabaliwala ang legal na gobyerno ng Lebanon at ang mga taong kinakatawan nito. Ang bagong halal na pangulo ng Lebanon, si Joseph Aoun, ay naihalal sa pamamagitan ng malawak na pagkakaisa. Sa ilalim ng bagong pamahalaan ni Prime Minister Nawaf Salam, 4 na minor positions lamang ang nakuha ng mga Shiite allies ng Hezbollah. Malinaw na senyales ng paghina ng kapangyarihan ng grupo sa gobyerno. Sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang banta. Kahit tinamaan ng husto ang kanilang mga puwersa gaya ng Radwan unit at mga plano para sa Galilee attack, may kapasidad pa rin ng Hezbollah na magpakawala ng rockets at umatake sa Israel. Maaaring bumaba ang immediate threat sa hilaga, pero hindi ibig sabihin ay ligtas na tayo sa pangmatagalang panganib. Tandaan, ang Hezbollah ay isa lang sa mga galamay ng mas makapangyarihang Islamic Revolutionary Guards Corps ng Iran. Ipanalangin natin ang mga sundalo ng IDF na nasa harap ng digmaan. Ipanalangin natin ang mga bihag. Ipanalangin natin ang mga sibilyan sa Gaza, sa Judea at Samaria, sa buong Israel, sa Syria, Lebanon at Yemen, na ngayon ay patuloy na dumaranas ng gulo dahil sa mga armadong grupo. Naniniwala kami sa kapangyarihan ng panalangin, kaya sama-sama tayong manalangin para sa kapayapaan ng Jerusalem. Naglalatag ngayon ang Israel ng posibilidad na muling sakupin ang buong Gaza Strip. Kasama sa planong ito ang paglilipat ng mahigit 2 milyong residente ng Gaza sa mas maliit na humanitarian zones habang inilalagay sa ilalim ng militar na pamamahala ang mga dating teritoryo. Isa itong malaking pagtalikod mula sa mga dating estratehiya. At ayon sa ilang eksperto, maaari itong magresulta sa matagalang digmaan at insurgency kung ipatutupad. Sa panig naman ng mga kalapit na bansa, nagpahayag ng matinding pagtutol ang Egypt at Jordan sa mungkahi na tanggapin ang mga lilikas mula sa Gaza. Parehong iginiit ng kanilang mga leader na hindi sila papayag sa kahit anong anyo ng sapilitang paglipat ng mga Palestino. Ayon sa kanila, ito ay lumalabag sa karapatang pantao at maaring magdulot ng mas malawak na kaguluhan sa rehiyon. Samantala, maring kinundena ng Egypt at Saudi Arabia ang bagong hakbang ng Israel na bumuo ng ahensya para sa kusang loob na pag-alis ng mga taga-Gaza. Sa paningin nila, isa itong paraan para palihim na may sakatuparan ng sapilitang displacement. Naninindigan silang labag ito sa internasyonal na batas at sa anumang prinsipyo ng makataong pakikitungo. Habang tuloy-tuloy ang tensyon sa Gaza, isang bagong panganib ang unti-unting nabubuo sa hangganan ng Israel at Lebanon. Matapos umatras ang ilang puwersa ng Israel mula sa Timog Lebanon, nagsimulang bumalik ang mga sibilyan sa kanilang mga bayan. Pero hindi lang sibilyan ang bumabalik. Ginagamit din ng Hezbollah ang pagkakataon para muling patatagin ang kanilang presensya malapit sa border. Marami sa mga Lebanese civilians ang wala nang babalikan. Winakasan ng digmaan ang kanilang mga bahay, negosyo at kabuhayan. Sa kabila nito, sinasamantala pa rin ng Hezbollah ang kanilang pagbabalik upang makihalubilo sa populasyon at makapagtago sa likod nito. Sa kabila ng pagkakabasag ng ilang alyansa noon, muling pinatatatag ng Iran ang ugnayan nito sa mga grupong Palestino tulad ng Hamas at Islamic Jihad. Ginagamit nila ito bilang bahagi ng mas malaking estratehiyang palawigin ang kanilang kapangyarihan sa rehiyon, lalo na sa gitna ng muling pagsiklab ng gulo sa Gaza. Sa Lebanon, nagkaroon ng bagong pag-asa. Nahalal na bilang bagong pangulo si Joseph Aoun sa pamamagitan ng malawakang pagkakaisa ng mga lider ng bansa.
Sa ilalim ng bagong pamahalaan ni Prime Minister Nawaf Salam, naputulan ng lakas ang Hezbollah sa politika. Nakakuha lamang sila ng 4 na minor positions sa gabinete. Isa itong malinaw na palatandaan ng paghina ng kanilang impluensya. Ngunit sa kabila ng mga positibong pagbabagong ito, nananatili pa rin ang banta. Mayroon pa ring sapat na kakayahan ng Hezbollah upang magsagawa ng rocket attacks at iba pang operasyong militar laban sa Israel. Bagamat bumaba na ang immediate threat sa hilagang bahagi ng bansa, ang pangmatagalan ng panganib ay nananatiling matindi. Habang tumitindi ang tensyon, hindi rin nagpapabaya ang mga organisasyong tulad ng Magen David Adom. Kamakailan inilunsad nila ang isang bulletproof ambulance sa Beth area, isang lugar sa rehiyon ng Shon. Ang espesyal na ambulansyang ito ay kayang tumawid sa mga high-risk zones at agad makaresponde kahit sa mga lugar na may bakbakan. Isa itong napakahalagang upgrade na literal na maaring magligtas ng buhay sa mga oras ng panganib. Ang proyektong ito ay naisakatuparan sa tulong ng mga pribadong donasyon. Patunay na ang pagkakaisa at malasakit ng komunidad ay may kakayahang palakasin ang kakayahan ng mga tagapagligtas. Ngunit upang mapanatili at mapalawak pa ang mga serbisyo, kailangan ng patuloy na suporta mula sa publiko. Samantala, binigyang babala ng Estados Unidos ang Egypt kung patuloy nilang tatanggihan ang mga plano na tanggapin ang ilang bahagi ng populasyon ng Gaza. Maaring maapektuhan ang kanilang economic aid. Ayon sa ilang opisyal, ang pagpapatuloy ng tulong ay posibleng ikondisyon sa kooperasyon ng Egypt sa usaping Gaza. Lumabas rin ang mga ulat tungkol sa isang planong pansamantalang paglilipat ng 250,000 Palestinians mula Gaza patungong Hilagang Sinai. Ayon sa mga Arab diplomatic sources, handa raw ang Egypt na tumulong sa muling pagbangon ng Gaza sa pamamagitan ng pagbubukas ng hangganan para sa mga nais lumikas, basta't ito ay voluntaryo. At habang tinatalakay ang isyong ito, patuloy ang panawagan para sa panalangin. Sa gitna ng kaguluhan, kailangan ng panalangin para sa mga sundalo ng IDF, para sa mga bihag, para sa mga sibilyang Israeli, Palestino, Lebanese, Syrian at Yemeni na apektado ng mga armadong grupo at kaguluhan. Hindi ito usaping pangrelihiyon lamang. Ito ay usaping makatao. Sa harap ng lahat ng ito, patuloy ang pagbabantay at pagbabahagi ng katotohanan. Dahil naniniwala kami, ang panalangin at pagkakaisa ay may kapangyarihang magdala ng kapayapaan hindi lang sa Jerusalem, kundi sa buong rehiyon.